Yan guys, no, may nag-message sa atin na customer namin, nagpapa-rescue, advance delivery ng egg. So kung mapapansin nyo, no, mas namamayagpag talaga sa mga binablog ko ang egg kaysa sa rice, frozen meat, fresh chicken. Ito talagang cooking oil tsaka ang egg ang namamayagpag sa ating mga produkto, no po, no. So ayan, kung mapapansin nyo po, zero. Wala pong natitira kahit isang 3 man lang na egg. So ngayon, ang gagawin ko po, no, kukontak ako sa mga kinukuhanan ko po ng egg para magpa-reserve kung mabibigyan nila tayo, kasi alanganin din yung message sa atin ni customer. So gagawin po natin ang paraan niya na matulungan din sila para mabawasan naman yung problema nila, no. So ganyan po tayo kumilos dito sa ating negosyo. Hindi lang po tayo basta supplier, tumutulong din po tayo sa mga customer natin na mapaalwan or matulungan sila sa mga pangangailangan po nila, no. So update ko kayo sa mangyayari. Yan guys, no, papunta na tayo dun sa farm na re-rescue din sa atin para sa pangangailangan ng customer natin, na po, no. So nagdala na ako ng pambuhat dahil malamang papawisan tayo na matindi dyan. Dahil ako lang po mag-isa, panigurado ito, baring ko na lang ito mamaya. So let's go. Atin na pong kunin yung ating, ginawa ko na pong 120 trays yung kinuha natin para hindi po sayang, no. Tapos bago ko ibaba yung 50 trays ng ating client, bababa ko po muna yung iba rito kasi dadaanan ko rin yung cooking oil dito sa bahay. So puntahan na po natin. Doon ko na lang po itutuloy yung video, baka malobat dahil malayo po yung biyahe natin. So yun guys, nakompleto na natin yung kailangan natin na quantity, no. So ito siya. Ngayon po, uwi na tayo. At ito na nga po, no guys, no, naibaba ko na po yung ibang egg, yung sobra. So naikarga ko na po yung i-deliver natin. Yan. Papakita ko po sa inyo. So ayan na po yung cooking oil. Naikarga ko na po, no, para mabilis dahil baka kapusin tayo sa oras. At yung kanilang kailangan. Yan, ang 50 trays ng egg, sinakay ko na po dito para mas mabilis siya ibaba. At medyo nagmamadali tayo dahil baka kailangan na talaga nila, tapos wala pa tayo. So samahan nyo po akong i-deliver na dun sa regular customer ko po. At kilala nyo na rin po yung mga yon.
So, let's go! Yan, ganyan po tayo kabait sa ating mga customer. Kahit nagpapahinga na tayo at malayo pa yung susunod na delivery, willing tayong tulungan sila sa pangangailangan nila. Pero nagbibigay din kami minsan ng suggestion na dagdagan nila yung quantity ng kanilang orderin para hindi po sila kapusin. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon makakagawa po tayo ng paraan para din matulungan sila. Pero sa ngayon pa naman, lagi naman po tayo nakakatulong. Yan, nandito na po tayo sa ating location, sa aking customer. So, ibababa na po natin yung kanilang request. Possible yan dahil nag-advance delivery po sila. May 5 araw pa po bago dumating yung talagang araw ng delivery sa kanila. So, kakapusin yan mga panigurado. Kaya ang gagawin naman po natin, magpapasobra po tayo ng reservation sa farm para sa paghahanda. Para hindi rin po mawalaan tayo ng isusupply sa kanila o pa'y pansusuporta. Yan guys, no, pamilyar na kayo sa mga nakikita sa paligid, mga pader. Yan, dati ko na po nabibidyohan ito. Sila po ang ating customer na re-rescuehan. Kasi talagang malakas po ang restaurant na to eh. So, ibababa ko na po yung mga products. Siguro po hindi ko nabibidyohan dahil hindi naman din po tayo nakapagsabit. Ito nga po yung biglaan, ano po, no, emergency. So, ipinapakita ko lang po dito sa video natin na kung paano po ako magpahalaga o kung paano kami o kung paano magpahalaga ang something na i-share sa mga customer nito. Tulad po nito, hindi tayo oras ng delivery, matagal pa po, may 5 araw pa, pero willing tayong tumulong sa kanila at ready naman tayo in case na nangailangan silang tulong, tutulong tayo sa saklolong. So maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. Sana nakakuha po kayo ng mga magagandang idea o diskarte sa pagninegosyo, kung paano pangalagaan, kung paano ingatan ang ating negosyo o kung paano sila mag-i-stay sa atin, ano po, no? So maraming salamat po. Peace out. Yan guys, no, habol ko lang yung video. Sayang na hindi ko nakuhanan ng una kagad tinanongin eh. Huwag muna daw sana kuhanan ng video. Pero nakakatuwa lang pong isipin, no? Ang sarap sa pakiramdam kahit mahirap. Yang kitang-kita nyo naman sa itsura ko, no? Mahirap, nakakapagod po talaga. Pero napakasarap sa pakiramdam pag tayo nakakatulong sa ating mga customer. Dahil naipapakita natin yung pagiging mabuting supplier. Hindi lang tayo basta-basta supplier. Tumutulong tayo sa kanilang mga pangangailangan. Lalo pagka ganyang hindi rin nila ina-expect na lalakas yung kanilang schedule or dadami ang customer nila sa kanilang restaurant, no? So nandito ang something nicer na nilalapitan nila at naibibigay naman natin yung pangangailangan nilang tulong. Ang sarap lang sa pakiramdam na yung marinig mo yung pasalamatan ka. Kasi alam na nilang hindi mo pa oras ng delivery, pero nandiyan ka willing rumescue sa kanilang pangangailangan. So sana magpatuloy yung gantong relasyon namin mga customer ko. Ganon din sa inyo. Kayo po mismo kasi ang gagawa niyan kung paano nyo mapapangalagaan yung customer. So yun lang, sinare ko lang po. Maraming salamat sa panonood. So